Sa isang napakagandang nayon, nagmula ang kwentong ito. Isang nayon na matagal nang pinaniniwalaang tinitirhan ng isang demonyong walang ulo. Ayon sa mga alamat na ipinapasa mula pa noong unang panahon, ang demonyong ito raw ay pumapatay ng tao at pinuputol ang kanilang ulo. Pero para sa karamihan ng mga taga nayon, parang kathang-isip lang ito, isang lumang kwento na walang katotohanan. Hanggang sa unti-unting dumami ang mga kakaibang pangyayari sa lugar. Araw-araw may nangyayaring hindi maipaliwanag at paunti-unti tumitindi ang takot ng mga tao. Dahil sa sobrang pangamba, halos wala nang gustong pumunta malapit sa ilog at tuwing may nawawala, agad nilang iniisip na ang demonyong walang ulo na naman ang may gawa. Isang araw, bigla na lang hindi nakita ang isang dalagang nagngangalang Ninga. Lahat ng tao naniwalang kinuha rin siya ng demonyo dahil nakita ang kanyang tsinelas sa tabi ng pampang. Sinubukan ni Moon humingi ng tulong sa mga taga nayon, pero walang sinuman ang naglakas loob na tumulong sa kanya. Doon nagpasya si Moon na tawagin ang isang kilalang mapanganib, ngunit mahusay na investigador mula sa syudad, ang bantog na Detective Ken. Pagdating ni Detective Ken at habang naglalakad siya sa nayon, agad niyang napansin sa mukha ng mga tao na namumuhay sila sa matinding takot. Papunta si Detective Ken para makipagkita kay Moon, pero nalaman niyang pumunta si Moon sa pinuno ng nayon. Ngunit tumanggi ang pinuno na makipagkita sa kanya at mas malala pa, sinimulan siyang bastusin ng mga bantay ng pinuno. Sakto namang dumating si Ken at iniligtas si Moon mula sa kanila. Pagkatapos noon, pumunta sina Ken at Moon sa bahay ni Ninga at kinausap ang pamilya nito. Ayon sa pamilya ni Ninga, wala na raw talagang saysay maghanap dahil para sa kanila, patay na si Ninga. Pero sagot ni Ken, posible ring tumakas si Ninga kasama ng kung sino dahil hanggang ngayon hindi pa rin nakikita ang katawan nito. Ipinakita naman ni Mo kay Ken ang silid ni Ninga. Doon nakakita si Detective Ken ng sirang piraso ng mangkok. Sabi ni Mo, hindi naman talaga gumagamit ng mga mangkok si Ninga. Ang hilig niya ay paggawa ng mga damit. Nagtanong si Ken kung may kakaibang nangyari nitong mga nakaraang araw. Sagot ni Moon, may magnanakaw daw na pumasok at sinubukan itong harangin ni Ninga. Nakapasok ang magnanakaw sa bahay pero sa huli, wala naman itong ninakaw. Hiniling ni Ken na dalhin siya sa lugar kung saan nawala si Ninga, ngunit hindi niya isinama si Moon. Mag-isa siyang nagtungo sa pampang kung saan nakita ang tsinelas ni Ninga. Pagpulot niya, napansin niya ang isang kakaibang buto ng halaman. Dinala niya iyon sa manggagamot ng nayon. Ipinaliwanag ng doktor na iyon ay isang lason na buto at sinabi pa niya, kung iniisip mong nawawala lang si Ninga, nagkakamali ka. Lahat dito alam na kinain na siya ng demonyo. Lalong nalito si Ken, hindi malaman kung ano ang susunod na hakbang. Habang naglalakad siya, bigla niyang napansing sinusundan pala siya ni Moon. Tinanong niya ito kung bakit niya iyon ginagawa. Sagot ni Moon, hindi raw talaga iniintindi ng mga magulang ni Ninga ang pagkawala ng anak nila. Siya lang daw ang tunay na nagmamalasakit kay Ninga. Nagpatuloy silang dalawa papasok sa kagubatan at doon nila nakita ang mga bakas ng dugo. Nang makita iyon, agad na nabahala si Moon at hindi mapakali. Naisip niya, paano kung kay Ninga ang dugo na ito? Pagsapit ng gabi, nagsipagtago na ang mga taga nayon sa loob ng kanilang mga bahay dahil ang takot sa demonyong walang ulo ay lumaganap na naman. Si Detective Ken, sa kabila ng lahat, hindi pa rin lubos na nauunawaan kung gaano kalaki ang panganib na kinakaharap niya. At sa gabing iyon, na naginip si Ken, sa kanyang panaginip, nakita ni Ken ang ulo ni Ninga at bigla itong nabuhay muli. Kinaumagahan, muling lumabas si Ken para maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol kay Ninga. Doon niya natuklasan na noong araw na nawala si Ninga, nagkaroon pala ng alitan sa pagitan niya at ng anak ng pinuno ng nayon. Kasama si Moon, nagtungo sila sa bahay ng pinuno at kinausap ang anak nito. Tinanong nila, bakit kayo nag-away ni Ninga? Ipinaliwanag ng anak ng pinuno, inutusan ko siyang gumawa ng damit sa partikular na kulay pero hindi niya sinunod. Tapos humihingi pa siya ng bayad. Dagdag pa niya, sinabi ni Ninga na kung hindi ko siya babayaran, kukunin daw niya ang pera mula mismo sa fiancé ko. Doon nagsimulang magduda si Detective Ken na baka pumunta si Ninga para makita ang fiancé ng anak ng pinuno, ang lalaking nagtatrabaho sa BS, na ang pangalan ay Thak. Nang marinig ni Ken iyon, lumipat ang hinala niya kay Thak. Pumunta sina Ken at Moon sa bahay nito, pero wala si Thak doon.
Kaya nagpasya silang puntahan ang pabrika. Nasa kalagitnaan ng kagubatan ang pabrika. Pero pagpasok pa lang ni Detective Ken, naramdaman niyang naroon ang demonyong walang ulo. Hindi niya ito makita ng direkta, pero malinaw niyang naririnig ang boses nito. Parang may pinapatay na tao sa loob. Mabilis na tumakas si Ken at nagtungo sa likurang bahagi ng pabrika kung saan niya nasalubong si Thak. Tinanong niya si Thak, "Ano ba talaga ang relasyon mo kay Ninga?" Sagot ni Thak, "Minahal ko si Ninga." At idinugtong pa niya, pero nang malaman ng pinuno, tinakot niya ako. Sinabi niya na sisirain niya ang buhay ko kapag nagpatuloy ako. Dito lalo pang lumakas ang suspetsa ni Ken na may kinalaman ang pinuno ng nayon sa pagkawala ni Ninga. Naalala rin niya ang ikinuwento ni Moon na minsang may pumasok na magnanakaw sa bahay ni Ninga ngunit walang ninakaw. Baka iba ang pakay ng magnanakaw. Ayon kay Moon, sinubukan ni Ninga na pigilan ang magnanakaw at dahil doon, nasugatan ang kamay nito. Kaya nakaisip ng plano si Detective Ken. Susuriin niya ang kamay ng bawat lalaki sa nayon. Ang may sugat, siya ang totoong magnanakaw at maaaring maging susi sa kasunod na ebidensya. Hanggang sa isang araw, natukoy na rin ni Detective Ken kung sino ang magnanakaw. Ang pangalan niya ay Dong. Matagal na siyang pinaalis ng pinuno at napilitang manirahan sa labas ng nayon. Nang halughugin ni Ken at Moon ang bahay ni Dong, nakita nila roon ang mga gamit na ninakaw mula kay Ninga. Inamin ni Dong na siya ang pumasok sa bahay. Ngunit nang tanungin ni Ken, "Sino ang nag-utos sa'yo?" Tumanggi si Dong na sagutin iyon. Gayunpaman, may ibinunyag siyang mahalagang bagay. Isang gabi raw, nakita niya ang anak ng pinuno sa kagubatan. May kamit daw itong ibang tao. Dahil dito, muling pumunta si Detective Ken sa anak ng pinuno para interogahin siya. Sa wakas, umamin ang babae. "Oo, nakipagkita ako kay Ninga. Nag-away kami at nauwi sa sakitan. Tinulak ko siya at tumama ang ulo niya sa bato. Akala ko patay na siya kaya tumakbo ako. Ngunit hindi raw niya alam kung saan napunta ang katawan ni Ninga." Sa puntong iyon, natukoy na ni Detective Ken ang salarin. Dumating ang mga pulis at dinala ang anak ng pinuno. Pero kahit tapos na ang investigasyon, may isang tanong pa ring hindi maunawaan ni Ken. Saan nga ba napunta ang katawan ni Ninga? Pagkatapos noon, bumalik si Detective Ken sa kanyang inuupahan. Habang naghuhugas niya ng mukha, bigla niyang nakita sa harap niya ang halimaw mula sa ilog. Nakatayo ito mismo sa harapan niya, suot ang mukha ni Ninga. Dahil dito, nataranta si Detective Ken at napasigaw sa takot. Nang marinig ang sigaw, agad na pumasok ang kasama ni Ken, pero wala siyang nakitang kahit sinuman sa loob. Lubos na nabahala si Ken. Paulit-ulit niyang iniisip, saan nagpunta ang demonyong iyon at bakit ako ang sinusundan nito? Doon sinabi ng partner niya ang isang nakakagulat na kwento. 30 taon daw ang nakalipas, may isang pamilyang nakatira roon. Pinagbintangan silang terorista at dahil doon, pinugutan sila ng ulo ng mga taga nayon. At matapos silang patayin, doon ipinanganak ang kwento tungkol sa demonyong walang ulo. Sa puntong iyon, nagpakita ng bagong anggulo ang kwento. Ipinapakita ang asawa ng pinuno ng nayon. Sinabi ng katulong sa kanya na yung lalaki na inupahan niya para patayin si Ninga ay hindi pa ito pinapatay. Humingi raw ito ng karagdagang bayad at nangakong kapag nabayaran siya, sa kanya tatapusin si Ninga. Binigyan ng pera ng asawa ng pinuno ang katulong at iniutos na iparating sa lalaki na dapat patayin si Ninga agad-agad. At ang taong dumukot kay Ninga ay si Dong. Kinabukasan, may isa pang bangkay na natagpuan sa ilog. Nangatog sa takot si Moon. Sigurado siyang kay Ninga iyon. Sinuri ni Detective Ken ang katawan at sinabi niya kay Moon, "Hindi ito si Ninga, pero sigurado akong tao ang naglagay ng bangkay dito sa ilog." Dagdag pa niya, "Malakas ang kutob ko kay Dong. May tinatago siya." Isang gabi, nakita sina Dong at ang asawa ng pinuno na papunta kung saan sa loob ng gubat. Sinundan sila ni Ken at Moon, pero napansin ni Dong na may nagmamanman sa kanila. Agad na nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ni Detective Ken at Dong. Habang naglalaban sila, paulit-ulit na nakikita ni Ken ang parehong demonyo. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero pilit niyang inayos ang sarili at sa huli, napatay niya si Dong. Pagdating ng susunod na araw, ibinunyag ni Detective Ken ang buong katotohanan tungkol sa asawa ng pinuno at sa anak nito. Muling nagbalik ang katahimikan sa nayon, pero para kay Ken, hindi pa tapos ang kaso. May isang tanong na hindi niya matanggap,
Ano o sino ba talaga ang demonyong matagal niyang nakikita? Habang hinahatid siya palabas ni Moon, may sinabi itong naging susi sa katotohanan. Ipinaliwanag ni Moon na ang nilalang na nakikita ni Ken ay hindi niya kailanman nakita. Subalit halos lahat ng taga na yon ay uminom ng proteksyong galing sa shaman upang hindi raw makita ang nilalang. Dahil sa pag-aalala kay Ken, lihim na hinahalo ni Moon ang potion na iyon sa pagkain ni Ken gabi-gabi. Pero si Moon mismo, hindi pa kailanman uminom ng gayong potion. Dahil dito, natauhan si Ken. Sinuri niya ang natitirang potion at doon lumabas ang kakilakilabot na katotohanan. Hindi iyon proteksyon, kundi isang malakas na hallucinogenic na gawa sa butong halaman na natuklasan ni Ken sa simula ng kwento. Sa madaling salita, walang demonyo. Ang dahilan kung bakit nakakita ang mga taga na yon ng demonyong walang ulo at nabuhay sa matinding takot ay dahil nalason sila ng sabay-sabay. Ang tunay na utak ng lahat ng ito ay ang shaman. Sumulpot ang bagong tanong, bakit ginawa ito ng shaman? Nag-imbestiga ng mas malalim si Ken at natuklasan ang pinakamahalagang nawawalang detalye sa kasaysayan ng nayon. Ang pamilyang pinugutan ng ulo, 30 taon na ang nakaraan, 14 ang opisyal na bilang. Pero sa katotohanan, may 15 miyembro ang pamilyang iyon. Mayroong isang batang nakaligtas. Nagkubli ang batang iyon at nasaksihan ang pagpatay sa buong pamilya niya. Sa mismong pampang ng ilog, napugutan ang kanyang mga magulang at kapatid. Doon siya nanumpa ng paghihiganti. Lumayo siya upang pag-aralan ang tungkol sa mga lason at pagbalik niya pagkalipas ng maraming taon, nagbalik siya bilang shaman. Ang plano niya ay malupit at matalino, pagandahin ang timpla ng lason na magpapakita sa mga tao ng demonyong walang ulo. Sa ilalim ng takot at epekto ng droga, kaya niyang kontrolin ang buong nayon. At sa parehong paraan na pinugutan ng ulo ang pamilya niya, pinatay niya ang mga taong gusto niyang paghigantihan. Dali-daling nagtungo si Ken at ang mga pulis sa kubo ng shaman, pero huli na. Wala na ito roon. Nakatakas ang tunay na serial killer. Nagtapos ang pelikula kay Ken na nakatayo ng tahimik. Mulat sa katotohanang ang sumira sa nayon ay hindi nilalang mula sa ibang mundo, kundi isang taong namuhay sa loob ng dekada na puno ng puot at paghihiganti. Maraming salamat po sa lahat ng comments at sa patuloy na pag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat po sa suporta ninyo.